Hala, uy, malaki talaga kasalanan ko ba? Pinalipat na naman ako ng kwarto, guys, kasi malaki yung kasalanan ko. Diyos ko. Malala yung kasalanan ko, guys. Uy, I'm so sorry talaga. Mas malala pa yun doon sa dalawang Pinay na tumakas sa Tagabusan. I don't know, naging TNT sila. Maawa naman kayo sa amin, guys. Uy, ganito na ba talaga kami? Lahat na lang isinisisi nyo sa akin. Ano ba kayo? Pagka-perfect ba ninyo, uy? It's a prank! Anyo nga sa mga ka-inchi, kamusta ang buhay natin dyan, guys? Na-cancel talaga gala ko ngayon ba dahil dito sa lipat-lipat na actually mga ka-inchi, gustong gusto kung talagang lumipat ng kwarto dahil sa basta hindi ko nasabihin baka magikog siya, baka mabigti pa, baka nagtataka lang talaga ako, guys, nung bakit ang daming against, ang daming tutol sa paglipat ko. Iwan ko sa kanila kung ano yung problema nila sa akin, wala akong ginagawa ng masama sa kanila. Buang mo ng gulo sila, uy. Kailangan pa ba talagang magpaalam sa kataas-taasan? Basta yun lang, wala silang ibang magawa. Kasi manahimik ka na lang kasi tapos na ako. Basta never mind, at least Happy Independence Day! Anyways, change topic tayo mga ka-inchik. Almost 2 years na pala ako dito sa South Korea. Ang dami-dami ko na palang mga gamit. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa mga gamit ko. Diyos ko. Pamibigay ko na sana siguro to or what. Ay, hindi ko rin to pwedeng itapon kasi magagamit pa naman yung iba, no? So, dapat economical tayo, guys. Very resourceful tayo, no? Kasi galing tayo sa mahirap. Kaya kung magagamit pa, gamitin natin. Oo, so naintindihan mo ba? Inabot talaga ako na 2 oras, guys, ba sa pag ano ng aking mga gamit. Pero at least natapos ko siya. Sakit na talaga lang likod ko. Wala pa akong kain. Na-cancel tuloy yung ano ko sa dentist doon sa implant na yun, no? Bakit kaya ang daming galit doon sa dalawang tumakas na caregiver? Mas ako wala akong ibang masabi dyan, guys. Desisyon nila yun sa buhay nila. Kaya baka masaya sila sa desisyon nila. Baka yun na makapagpagod ng kanilang buhay. So wala ko tayong magagawa, no? Pero sana inisip din nila yung kapakanan ng iba kasi nagkaka-affect yan sa performance natin no, ng mga OFW sa South Korea. May mga iba na nangangarap, baka yung konti na lang isiselect ng South Korea para sa ating mga Filipina. Kaya yun, napaka-importante talaga, guys, no, yung performance ng mga Filipino sa South Korea. Yun, kaya nagva-viral yung ganong mga balita, guys. So, yun, nakaka-apekto talaga yun sa roster, guys, sa pag-hiring sa atin. So, nakakalungkot lang, guys. Basta ako as an OFW, guys, magsisipag lang talaga ako, no? Gagawin ko lang yung tama, guys. As an OFW, ikaw ba? Ano mga gagawa mo as an OFW na nagtatrabaho sa South Korea? Alam naman natin na mahirap yung mga trabaho, guys. Yung mga culture nila, yung language barrier, guys. Ang hirap talaga mag-adjust sa South Korea. Depende lang sa'yo kung paano mo siya i-handle, no? Number 1 weapon ko talaga dito, guys, is prayer talaga, guys. Prayer. Yan. Nasubukan ko na yan, guys. Importante yung prayer. Dapat tayo mag-ask kay God, no? Tas yung lakas ng loob. Be confident tayo, no? Tas huwag tayong panghinaan ng loob. Importante yun. Basta, guys, wertihan lang talaga dito sa South Korea. Importante talaga yung communication, no? Dapat magkaintindihan kayo kasi kung hindi kayo magkaintindihan, magagalit yan. Magagalit yung mga Koreans, guys. Importante yun. Kadalasan dito, guys, sa South Korea, guys, yung mga company ay nagbibigay ng mga libreng pabahay, libreng tubig, libreng kain, no? So, swerte-swerte lang talaga. So, kailangan mo talaga magsipag. Yeah. Galingan mo lang sa trabaho. Yan, ano yan sila. Masaya yan sila. Baka bigyan ka pa ng bonus, no? Diba? Swertihan lang, no? Basta yun lang, oy. Ang masasabi ko lang is mag-aral ka lang ng Korean language. Dapat, yung mga kahit basic lang. Tas yung mga konting sentence na mga ano para pagdating mo dito hindi ka na magugulat, maintindihan mo sila, no? Kahit basic lang kasi dito mo lang yan matutunan sa South Korea lahat. Basta sa mga kapwa ko OFW dyan, guys, wag kayong mag-overthink dyan ng bonggang-bongga, baka magbigti ka pa dyan, no? Basta kung gusto mong malungkot ka, edi labas ka. Maraming galaan sa South Korea. So, kaya yung ginagawa ko kahit wala akong ipon, kahit wala akong pera, ini-enjoy ko yung buhay ko kasi hindi ko alam, no, ano mangyari sa buhay ko, kaya enjoy mo na lang, no. Anyways, no, sa mga nagtatanong ko ano yun daw yung Korean Language Center na ini-enroll ko, wala akong Korean language, guys. Nag-aral lang ako kasi hindi sila nagbayad sa akin, hindi ko sila ipopromote. Charot, joke lang. Ito, guys, nag-self-study lang ako ng second time, no, kasi gusto ko ako lang mag-isa, ako lang isa lang lahat ng process, ako walang nag-guide sa akin, kaya pina-follow ko lang yung mga process ng DMW or POAA. So, sa nagtatanong no about agency, walang agency, guys. Only agency is the DMW or POAA. Kung meron mang agency nag-promote dyan, napakalaking scam yan.
maubos pera mo dyan. Kaya tarong-tarong ka talaga, no, kasi maraming na-scam ngayon sa Pilipinas. Marami talagang scammer, guys, hindi lang mga puro mga Pinoy na scam sa atin sa South Korea, no. Walang scammer dito sa South Korea na mga mga Pinoy lang at Pinay. Ha? Intindihan mo ba? Okay? So yun, focus ka lang sa sarili mo kasi walang ibang tutulong sa iyo kundi ang taong kaharap mo sa salamin. Sino yun? Hindi ikaw, syempre. Basta guys, ang lagi yun natin tatandaan na kung ano mang narating natin sa buhay, be humble always, be patient, no, be good, just do what makes you happy, just always do good, just keep on trying lang talaga guys, keep on trying, just keep on believing yourself, just pray to God always guys, be positive. Ang dami ko talagang sinasabi guys, no, be confident, wag kayong mahiyang magtanong, no, kasi kung palagi kang nagaganyan, walang solution pag walang basta guys, ang haba ng process ng pagkukurya guys. Ang kailangan mo talaga is patience. Kaya nga sabi niya walang shortcut sa success guys. Laging tatandaan yan. Dadaan pa tayo sa butas ng karayom, ganun. Marami pa tayong mga challenges, no? Like marami pa tayong mga experience na makapagbigay sa ating ng mga learnings, di ba? For us to grow as a person. So just keep on trying lang talaga guys. Wala namang mawawala pag hindi natin i-try, di ba? Like may mga bagay na para sa atin, mayroon din mga bagay na hindi para sa atin. So may mga perfect time yan guys. So napapanahon yan. So just be humble as what I have said, no? Kayang-kaya mo yan. Anyways, ano ba ako? Ang layo ng topic ko, charot. Basta guys, I hope you learned something today, no? Grabe, no? Ang haba-haba ng video na to, no? Sana na-inspired kayo sa video na to, guys. At sana gawin nyo tong motivation for you to mag-start ng yung mga dreams sa buhay, no? Kasi nandito lang ako, si Mako yung guys, nag-guide sa inyo, tumutulong kung meron kayong mga tanong, just keep on, PM mo lang ako, no? Kasi sasagutin ko lang ko yan sa abot ng aking makakaya, charot. Basta guys, hindi mo na ako masyadong busy sa trabaho. Meron akong weekdays, 5 days work lang, tapos weekends, Saturday and Sunday walang pasok. Yan. So, ini-enjoy ko na lang yun sa pagala-gala yung Saturday and Sunday ko. Tapos, aral-aral din. Kasi, importante yung communication, guys. Communication is the key, no? Communication builds closeness talaga. Importante yan, no? Kailangan mo maintindihan yung mga instructions sa company nyo. So, kung gusto mo talagang mangibang bansa, kailangan mo talaga magsipag. Okay? Alright. So, for your promotions, guys, sa lahat ng magpo-promote dyan, PM lang kayo sa akin. And then, shoutout pala sa Handpass Remittance, guys. This is for South Korea only, no? OFW in South Korea. Kung wala pa kayong Handpass, mag-download na kayo. Kasi meron tayong 3 times libre padala, guys, every month. At saka, bigyan ko kayo ng 500 pesos GCash kung magkapag-sign up kayo. Kung nahihirapan kayo, I will guide you from the start how to yung mga bank account niyo. Basta alam natin yan, tulungan ko kayo kasi mataas talaga ang palitan dito guys kung alam nyo lang, no? So yun lang guys, this is Mako Imnida. Bye for now and see you on our next video. Just keep on